napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay katag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Napapansin sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin,
sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man, sariwang hangin sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadakuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ako'y sinilang sa isang bayan ng Cotabato, kasing gulo ng tao, kasing gulo ng mundo. Dahil di magkasundo sa relihiyon at prinsipyo, nagkagulo. Ang bayan ko sa Cotabato, kasing gulo ng isip ko. Di alam saan nang galing, di alam saan patungo. Kapatid sa kapatid, laman sa laman, sila-silang naglalaban. Di ko alam ang dahilan ng gulo. Bakit nagkaganon ang sagot sa tanong ko? Bakit kayo nag-away? Bakit
nagkagulo. Prinsipyo mo'y igagalang ko kung ako'y iyong nirespeto. Kung natulungan kayo, di sana magulo ang bayan ko. Sa bayan kong sinilangan, sa timog Cotabato, ako ay namulat sa napakalaking gulo. Dahil walang respeto sa prinsipyo ng kapwa-tao, kapwa Pilipino ay pinapahirapan mo. Ang gulo. Ako'y nananawagan, humihingi ng tulong nyo. Kapayapa'y bigyan ng daan, kapayapaan sa bayan ko. Bakit kailangan pang maglaban? Magkapatid kayo sa dugo. Kailan kayo magkakasundo? Kapayapa'y kailan matatamo ng bayan ko? Kung ako'y may maitutulong, tutulong ng buong puso. Gitara ko'y aking inaalay, kung magkagulo'y gamitin mo. Kung ang kalabay walang puso, puso na rin ang gamitin mo. Ituring mong sangkaibigan, isipin mong siya'y may puso ring katulad mo. Sa bayan kong sinilangan, sa timog Cotabato, ako ay namulat sa napakalaking gulo. Dahil walang respeto sa prinsipyo ng kapwa-tao, kapwa Pilipino ay kinakalaban mo. Okay na? Okay, at okay na. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, ano? At siyempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po, ano? Sa Aksyon Balita. At siyempre, nandito tayo ngayon sa tanggapan ng ating kaibigan, ano? Ang General Manager ng nasabing Miachi, si Oscar Gatdula, at ang kasamahan niya na isang director, no? At kukunan natin ng kaunting pahayag ang nasabing dalawang opisyalis ng Miachi para na sa ganun ay malaman po ng ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa programang Wow Aksyon Balita etong kanilang mga isinasagawang activities, ano? GM, ano po ba yung ating ginagawa sa kasalukuyan, ano? Siyempre, maraming taon na po ang pag-ooperate ng Miachi. At ito, bukod tangi lamang ito na paunlad ng paunlad, talagang maunlad, ano? At marami ng, kumbaga, ito yung nanganak na napakarami, no? At hindi na rin mabilang yung mga naitayo dito sa Miachi. Gusto po nating malaman kung paano po natin nasusubaybayang mabuti itong takbo ng ating Miachi. Magandang hapon sa inyo at live po kayo sa ating programang Wow Aksyon Balita. Go! Magandang hapon po, Ginoong Ed Rosales. Hindi po lingkod, Mr. Oscar Gatdula, General Manager ng MIA Transport Service and Multipurpose Cooperative. Yung tinatawag na Miachi. Kami po ay nag-ooperate dito sa ating pambansang paliparan at sa pamamagitan po ng pagsiservisyo sa ating mga kababayan, balikbayan, mga turista, yung mga OFW na nanggagaling sa abroad, pabalik ng ating bansa at ito ay inihahatid namin sa kanilang mga destinasyon. So matagal na rin po tayo nag-ooperate simula noong 1992 hanggang sa kasalukuyan. So ito po yung pamamaraan ng pagsiservisyo natin sa ating mga kababayan.
Okay, at yan po yung kanyang pahayag, ano? At kukunan pa rin natin ng pahayag itong nasabing kasamahan niya, no? Na isang direktor, no? Sir, magandang hapon po, no? At gusto lang natin na makakuha ng kaunting pahayag. Kayo po ba ay dati ng direktor o sa lukuyan ngayon lamang po? Magandang hapon po. Live po yan, ha? Magandang hapon po, Mr. Red Rosales. Okay. Manix Bayog po, Director sa Admin and Finance. Okay. Nag-umpisa po akong maging Director since 2012. Okay. At nakita naman po natin ang paglago ng ating kooperatiba mula po nang maupo po tayo. Sa kasalukuyan po, nag-cooperate po tayo mula Terminal 1 hanggang Terminal 4. Nagbibigay po tayo at sa duty free din po. Nagbibigay din po tayo ng mga serbisyo. Naghahatid po tayo ng mga pasahero papunta sa kanilang mga destinasyon. Okay. Malaki na rin po ang inunlad ng aming kooperatiba sa pamamaraan na paghahatid serbisyo sa mga publiko. Naku, mahihain pala ito, dalawang to. At ngayon ko lang nalaman na ang nasabing si GM at talagang ito si GM sanay na itong ma-interview ko eh. At itong director, no? At hindi siya masyadong nakapagsalita. Pero bago po tayo ituloy natin yung ating interview sa dalawa, no? Ay babati muna tayo doon sa ating mga no? At ito ay binabati po natin, ano, number 1, itong grupo ng Abante, no? Masang Pinoy Asenso 1, AMPA, saka Jim Doc and Insurance Services at Milestone, ano, Insurance. At nanonood at nakikinig sila ngayon, ano. At siyempre si Peli Dilaw, ano, at ang kanyang mga grupo ang binabati po natin. At abangan niyo po, no, Peli Dilaw, yung nasabing ating pinipicture ng mga activities po ng grupo ninyo. At siyempre, bukas panoorin po niyo yung live interview po natin kay General Balagtas, ano, Pablo Balagtas Jr., no, na siyang bagong director ng ABSICOM, ano, yung Aviation Security Group dito na bagong promote at siya yung naitalaga dito sa buong Pilipinas. At yun po, at yung tinding courtesy call kay General Beltran, ano, ng OTC, no, sa Kamkrami, at doon sa TO3 kay Velasquez, ano, na atinding in-interview. At ito'y sunod-sunod po. At ipapakita po natin lahat po ito sapagkat yaan po yung ating ginagawa ngayon, ano, yung pagbibigay natin ng magandang importansya sa lahat po ng mga namumuno ng ating transportasyon sapagkat sila po yung pangunahing nagbibigay serbisyo sa taong bayan, ano. Bukod dito ay napaka-importante at napakahalaga po nila sapagkat lahat po ng kanilang mga lugar ay nandito sa paliparan, no. At GM ay dito makikita po natin, ano. At hindi po ba kayo nagkakaroon ng problema doon sa mga pasaherong nanggagaling sa mga probinsya o FW na dumarating dito? At kasi marami rin po silang mga reklamo gaya ng sinabi ko po na kay General Balagtas na, sir, sa ibang lugar may mga per kilometer mga taxi. Kaya ang pinaka-secured itong mga kupon, no? Sir, paano po ninyo maipapaliwanag na ang ating mga sasakyan talaga ay lehitimong may prangkesa dito sa Ninoy Aquino? Okay. Well, of course, ang ating pong operation ay legal, ano? At tayo ay kumukuha ng permiso o yung tinatawag na prangkisa sa ating
ahensya, no, sa LTFRB, yung Land Transportation Regulatory Board. At hindi lang po yan, meron tayong accreditation sa Department of Tourism. At bago po yan maka-apply sa ating pambansang paliparan, ay kinakailangan kumpleto yung mga requirements po na yan. Doon sa ating mga taxi naman ay meron po talagang prescribed rate na tinatawag yan sa bawat destination. So ito rin po yung sinusunod ng ating mga paniningil doon sa ating mga pasahero. So hindi nakatitiyak po na hindi sila magkakaroon ng problema sa pamamagitan na naloloko, dahil doon mismo sa ating paliparan ay matatanaw nila ang napakalaking signboard na kung saan makikita yung bawat destinasyon ay nakasulat yung mga rates, no, o yung mga presyo ng bawat lugar na pupuntahan. Patungkol naman po doon sa atin mga yellow cab o yung metered taxi, medyo may kamahalan lamang po yung ating plug down rate, dahil ito po ay sa airport mismo magmumula. At ganun din po, katulad ng nung coupon na tinatawag, yung white, na meron pong mga malalaking body number doon sa kanilang doon sa tagiliran at saka sa harapan. Ito pong assigned body number na ito ay ibinigay o nagmumula sa ating Department of Tourism. So, yung ating namang mga yellow taxi o yung metered taxi, ganun din po yan, accredited ng tourism. At yung mga metro po niyan ay biannual na calibrated sa ating LTFRB. So, nakasisiguro yung ating publiko na mananakay na ang ating mga driver ay maayos. Sa katunayan, mayroong panibagong kautusan ang LTFRB na ang lahat ng mga taxi driver ng airport ay kinakailangan mayroong IDs, yung tinatawag na parang national ID yan, no? So, hindi lang po sa airport yan, pati yung ating mga puting taxi na bumabiyahe sa labas. Pero kapag ang mga taxi na ito ay walang ID, dapat magkaroon ng pagtataka yung ating mga mananakay, no? So, mas makabubuting tignan ninyo yung inyong sasakyan na meron po nitong mga IDs na ito, dahil nandito yung mga hotlines ng mga ahensya katulad ng PNP, ng Tourism, ng DOTC, LTFRB, LTO, NAIA, at nandiyan din po yung cellphone number ng ating mga drivers. So anytime na kayo ay naloko, ay makakakuha kayo ng detalye, maisusumbong ito. So hindi magkakaroon ng lakas loob yung ating mga driver para manloko ng pasahero. Ang isa lamang pong babala sa ating o paunawa sa ating mga mananakay, bigyan lamang po natin ng kaunting pangunawa yung ating mga driver, lalo na po pag kayo ay naiipit sa traffic. So minsan po kasi yung ibang pasahero, ito po yung nagiging problema natin, no? Ipinagtataka nila na malaki yung kanilang binabayaran. Kahit na ito ay nata-traffic, pumapatak yung metro. Totoo pong nangyayari ito, at ito po ay alam ng ating ahensya na LTFRB. So meaning to say, kahit ito ay nata-traffic, meron pong 2 minuto, 2 minutes na every 2 minutes pumapatak po yung ating metro. So hindi po dapat ipagtaka na ating mananakay ito. At ang rate po nito ay 4 pesos. So sa ganung pamamaraan ay nakasisiguro po tayo sa ating serbisyo na mabibigyan natin ng magandang serbisyo yung ating mga mananakay. Ano po? So ganun po. Okay, at yan po yung kanyang paliwanag, ano. Siyempre lahat po ng ating mga kababayan na mananakay galing sa probinsya o FW, sino man yan, ay kailangan tingnan po ninyo mabuti yung mga sinasakyan po ninyo. Accredited ang kailangan, ano. At yan ay nakamarka po sa kanila. Yung lagi nyo pong titingnan yung may nakalagay doon, NIATSI, no? At yan po yung legal. At kapag sumakay kayo, may resibo po yan, no? Kahit saan ang destinasyon ninyo, nandoon po yung rate ng nasabing
coupon na yan. At doon naman, GM, maalala ko nga pala, no, yung po bang dilaw na taxi, na may meter taxi natin dito, ay authorized ba yan na magsakay sa labas? Actually, hindi po authorized yan, ano? Kasi ang layunin po talaga ng airport, kaya pinayagan yan, ay para makabalik kagad itong mga metered taxi na ito. Kasi kung ito ay magsasakay sa labas, pagkatapos malalayo yung kanilang destination, magkukulang talaga yung mga tumatakbong mga metered taxi o yung yellow cab doon sa ating airport. So, dapat po pagka ito ay nakapaghatid na doon sa destination, balik po uli ito sa airport. Meron tayong mga driver, siyempre, gustong kumita niyan. Yung mga pupunta ng airport, pwede yun. Maaari nilang maisakay yun, no? O kaya mga on the way na hindi naman malilihis doon sa ating pambansang paliparan. Maaari siguro yung mga ganon, no? Maaari po yun. Pwedeng isakay ng ating mga driver yon. Pero maliban o lihis po doon, pinagbabawal po yan. Tsaka isa pa po, pahabol, no? Yung paglumabas doon sa Metro Manila, sana rin po maintindihan ng ating ibang sumasakay na kapag kasi halimbawa probinsya yung pupuntahan, sabihin natin labas ng Metro Manila, nangungontrata yung ating mga driver. Kung bakit? Kasi labas na po ito sa Mega Manila. Meron po tayong tinatawag na Mega Manila, no? Ito po yung nasasakupan lamang nung pinapatak yung metro. Kapag lumabas na po diyan, magiging talo na yung ating mga driver. Doon sila kumukuha ng pakikipagkasunduan sa ating mga pasahero kung sila naman ay papayag. Kung hindi naman po, wala pong magagawa doon, ano? Yes, opo, out of town yung tinatawag natin gano'n. So, very minimal lang naman po yung mga charges dyan na hindi naman po matatalo yung ating mga driver. Pero pagka kayo ay nasingil ng sobra, meron po tayong mga tinatawag na hotline, i-report po ninyo para napipigil natin yung mga tiwaling driver, no? Hindi naman mawawala po yung mga tiwaling na yan, pero mangilan-ngilan lang yan. Kaya yung iba naman nadadamay dahil lang doon sa mga, siyempre, pag sinabi natin yung kumpul ng kamatis, pag merong bulok, nakakahawa na yan, ano po ba? So, ganun lamang po, no? At isa pang paalala, yung ating toll fee. Yes. Mahalaga rin po malaman ng ating mga ating sumasakay. Sila po yan, kanila po yan. Babayaran po nila yan, back and forth. Kasi yung ating pasahero, yung ating driver, kapag nagpunta halimbawa sa Laguna, Batangas, or Bulacan, Norte, no? Wala pong sakayan pabalik So, pati po yung balikan na toll fee ay pinasasagot po sa pasahero. At yan naman po ay alam ng ating administrasyon ng MIA. No? Ganon din po sa LTFRB. Okay? At yan po yung paliwanag, ano? At ang pinaka-importante dito, yung maliwanag po sa taong bayan, yung ginagawa po ng ating mga transportasyon dito sa Ninoy Aquino, no? At ingatan po ninyo kasi nung mga panahon na hindi pa talaga masyadong mahigpit dito sa Ninoy Aquino, maraming mga ipit-ipit gang na lumalabas. Kaya nga ang pinaka-safe na inyong masasakyan ay yung mga coupon taxi gaya po ng Miachi, no? Wag na po kayo sumakay doon sa iba. Miachi na lang po yung sakyan natin para na sa ganon, sapagkat ito ay kilalang-kilala na po nung araw pa, no? Maraming naiiwanan pero naibabalik po yon at isinosurrender po yon sa management, ano? Paano nga pala yon, GM, kapag isinorender, ano, yung naiwanan, at saan natin kukunin yon? Pupunta lamang po sila sa airport, no? Meron pong division yung ating airport police doon na tinatawag na IID, o ito po yung Investigation and Intelligence Division. So, halimbawa po ang isang pasahero ay nakapag-iwan ng kanyang daladalahin
maging hindi po mahalaga o mahalaga yan, ay naibabalik po yan ng ating mga driver. SOP po yan talaga, no? So bago tumakbo yung ating mga driver, pinai-inspeksyon yung kanilang mga daladalahin, bibilangin po yan, nakalista dun sa resibo, at kapag ka naihatid, ay ganun din, SOP, ipinabibilang bago papipirmahin yung resibo, nakatunayan, walang naiwan at naihatid ng maayos doon sa kanilang ano. Ngayon, hindi naman din po nakakasiguro na walang maiiwan. Meron pong maliliit na bagay katulad ng cellphone, ballpen o minsan wallet, no? At yung mga eyeglasses, yung mga reading glasses, nangyayari po yan, camera, yung mga ganon, nabibitawan po ng pasahero sa mga gilid-gilid o kaya hindi namamalayan, nauhulog. So nakikita po ng ating mga driver yan at yan ay automatic na ibinabalik doon sa airport. So i-turn over po yan doon sa tinatawag na lost and found o kaya yung division nga po ng airport police. Naka-record po lahat yan, anong oras, anong sinakyan, sinong driver, at saan inihatid yung pasahero. Ngayon, kung ang pasahero naman po ay natitiyak na sa sasakyan na iwan yung kanyang daladalahin, pumunta lamang po doon sa airport at magtungo sa tanggapan ng IID, yung Investigation and Intelligence Division ng Airport Police Department. Doon matetrace nila yung kanilang naiwan na gamit. So marami pong ganon na ibabalik lahat yan. Sa katunayan, ilang drivers na yung aming nabigyan ng award, no? May mga milyon ng sinole. So lahat po ng mga driver na ito ay nakatanggap ng recognition sa mga ahensya ng ating gobyerno. Okay, at yan po yung paliwanag po ni JM, ano? At ito po ay atin pong alam sapagkat tayo po ay matagal po tayo na bahagi ng nasabing Miache, no? At lahat talos ng mga naiiwanan dito ay nare-recover at naibabalik doon sa may-ari, no? At siguro kung may maiiwanan man kayo, maaring kung may maiiwanan kayo, maaring hindi po sa unit ng nasabing coupon na ng ating mga Miache at sa iba ay hindi talaga na ma-recover yon, no? Ay baka na iwanan nyo sa ibang lugar, hindi naman po sa sasakyan, kaya hindi mo masasabing misan ay perfecto yung nasabing ating mga ano, no? Sapagkat chinechekan naman kung ilan yung mga bagahe bago yan na bumaba at sumakay, na-check po yan. Sigurado po yon at lahat po naman ay ginagawa po ng pamunuan ng Miache, no? Yung lahat ng makakatiyak ang ating mga pasahero na talagang kailangan po nila yung mga sasakyan na yan sapagkat ang pinaka-importante rito yung safe, no? At ulitin natin, ito si Director, ano? At para naman na sa ganun, medyo mahasa ng kaunti itong boses ng ating Director, no? At pakiulit mo nga uli yung, sir, anong buong pangalan mo? Manix Bayok, ano? At gusto uli nating tanungin siya, no? Ginoong Alex Bayok, ano? At sa iyong pagkakaalam ngayon, ano pa yung mga gusto mong maging mas mapaganda ang takbo lalo ng Miache dito sa International Airport? Go. Ang gusto kong mangyari ng MIA Transport ay yung magkaroon ho ng buong pagtitiwala ang mga mananakayo sa ating pambansang paliparan. Unang-una ho, para ho kayo makatiyak, ay hanapin po ninyo yung nakasign na coupon taxi. Doon po makikita po ninyo ang MIA Transport Service Cooperative na nakapila. Maaari nyo po silang hingin doon sa counter para sila po ang magserbisyo sa inyo papunta sa inyong destinasyon.
Okay, at yan ano, ang kanyang paliwanag ano. Muli nating babatiin itong ating kaibigan ano. At talaga naman pong ito ay talagang ang ating si Peli Dilaw no, ang siyang namumuno dito no. Ang isa sa pinakamaganda rito yung kanyang mga ano no at binabati po natin ang Abante Masang Pinoy, ano? Asenso, number 1. Ampa, saka Jim, Doc, and Insurance Services at Milestone, ano? Insurance. Yan po ay isa sa mga insurance na talagang katunayan, ito po ay matatagpuan nyo po ang kanilang mga tanggapan dito sa may ibaba po ng City Hall, no? Sa labas ng City Hall ng Parañaque. Okay, at yan ay kailangan po natin na maipagpatuloy yung lahat ng pagbati natin dito sa nasabing Peli Dilaw, no? At sa kanyang mga grupo, no? At sa mga susunod na araw, atin naman pong ipipicture sila. At JM, baka merong pa tayong nakalimutan na itanong sa iyo at nasa inyo lahat ng pagkakataon para na sa ganon ay maiparating natin sa ating mga kababayan ano ba ang layunin ng ating transportasyon. Go. Katulad po nung nasabi ko kanina, isa lamang pong pagpapaunawa sa atin mga mananakay na mag-iingat lang po sa kanilang sasakyan. Ano? Sa katunayan po, ang ating grupo, ang MIA Transport Service Cooperative, ay nagsiservisyo mula sa halos madaling araw hanggang abutin na uli ng madaling araw doon sa ating mga terminals 1, 2, and 3, and 4. So, siguruduhin lamang po na yung inyong sasakyan ay accredited talaga ng airport, merong body number, tapos merong sticker ng airport, mayroong ini-issue'ng resibo, at naka-uniforme ang mga driver. Kung sakasakali na medyo hindi natin magiging perfecto ang lahat ng mga driver, minsan nagkakamali, ay paalalahanan lamang po sila or ipagbigay alam lamang po sa ating mga tanggapan dahil nakalista naman po sa ID nila yung telephone number ng opisina, ng airport. Kung ano man po yung magiging problema ay iparating na lang po ng maaga. Huwag po natin ipagmatagalan lalo na yung naiiwan na bagahe. Sapagkat minsan meron lang nangyayari gano'n, naiiwan yung ng pasahero, pero hindi naman po ito napupunan ng driver. Alam po ninyo, come and go yung pasahero dito sa airport. So, baka mamaya, yung ibang pasahero naman ang makapansin at hindi ipaalam sa driver, pag-interesan itong mga gamit na ito. So, kawawa naman po yung ating mga driver kung sila ang inyong mapapagdiskitahan, samantalang malinis naman po ang kalooban ng mga ito. Yun lamang po. So, patuloy lamang po nating tangkilikin yung mga sasakyan na nag-ooperate sa airport. Sa katunayan, hindi lamang naman po kami tumatakbo dyan. Marami po tayong legal na transport na companies na nandiyan dyan. Basta't sisiguraduhin lamang po ninyo na ito ay talagang accredited ng airport. Ano po? Okay, at ayan at kaya nililinaw natin mabuti sa lahat po ng mga mananakay, yung mga sa airport ay talaga may marka po yan sa tagiliran, sa harap, no? At siguraduhin po nyo, pagka sumakay po kayo, kunin nyo ang pangalan at body number. Kung yung nasabing hindi nyo ma-locate yung mga telephone number ng nasabing driver, ay pwede po na ninyong itanong, ano? May ID po yan na nakasabit sapagkat may issue naman, ano, GM, na mga ID yan para na sa ganon ay makita agad, no? Kung paano natin sila makikilala. At siguro ay atin pong hingian ng last message itong si Mr. Bayog, ano? At sir, last message sa ating mga kababayan na nanonood ngayon sa ating programang Wow Action Balita. Go. Dagdag ko lang dun sa sinabi ni Jem, ano? Bukod dun sa yung mga numbers po namin, ano, makikita nyo rin po yan sa resibo.
At yung mga hotlines, makikita nyo naman sa queuing stub. At makatitiyak po kayo na lahat ng drivers ng MIATC ay disiplinado. Dahil lahat po ito ay dumaan sa seminar ng Department of Tourism. Kaya makasisiguro kayo dito sa aming kooperatiba sa MIATC po. Maraming salamat po. Okay, GM, at hindi ko alam yung mga pangalan ng ating mga opisyalis dito, no? Sa last message mo, GM, ay pakibanggit mo na yung mga pangalan ng iyong mga kasamahan dito, no? Sa ngalan po ng MIA Transport and Multipurpose Cooperative, sa pangunguna po ng aming chairman na si Ginoong Romulo Ferrando, ang aming vice chairman na si Ginoong Alain Gallero, ang board members na si Ginoong Manix Bayog, kasama po ngayon, si Ginoong Ray Ringor, bagong director, Ernesto Baranda, at saka si Lorenzo Alfaro. Sila po yung ating mga namumuno ngayon. Gayon din po si retired PNP Captain Ricardo Claveria. So sila po yung bumubuo ng Lupon Patnugutan o yung ating mga board of directors. At siyempre ang ating staff dito sa office, no, yung ating treasurer, yung ating admin ano ba ito si yung admin officer na si Mrs. Bago, no, si Secretary Nelly Bautista, at kabuuang miyembro ng MIATC, no. Kamo po ay nagpapasalamat sa inyo, Ginoong Rosales, sa pagbibigay ng pagkakataon na ito na kahit kaunting panahon o kaunting oras ay ma-feature sa inyong programa. Maraming salamat po. Okay, yan po ang last message ng ating kaibigan na si GM, Oscar Gatdula, at si Mr. Bayog, at sa lahat po ng staff ng MIATC, at sa General Manager, at doon sa bumubuo po ng nasabing grupo ng MIATC, ay pinasasalamatan po natin sapagkat tayo ay pinagbigyan po nila na ma-live coverage po natin ang ating kaibigan, Bagamat alam natin na busy ito, ay napagbigyan po tayo. At sa lahat po ng nanonood ngayon at nakikinig sa programa po natin, binabati muli natin si Peli Dilaw ng Parañaque at yung kanyang grupo na nakikinig at nanonood ngayon. At siguro yung nasabing ating ginagawa ngayon ay nagugulat sila dahil hindi nila ako nakikita ngayon live sa internet, At Alin? Okay, Alin? Okay, at mag-commercial muna tayo, Alin? Okay, at wag po kayong bibitaw, muli po magbabalik ang ating programang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Ito na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na.
Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig! Sa puso, sa isip at sa panaginip, kasama kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo abot kamay ka na, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Abot kamay kita. Sa galing mo, nagtatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino. Wala ka bang napapansin? Okay, at mag-intro na lang ako, no? Alin? Oo, mag-extro na ako, no? At tatakbo na ako dyan, ano?
Oo, at okay, at sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita ay nag-remote broadcast tayo sandali sa labas, at mamaya-maya po ay makikita nyo ako at tatakbo pa tayo sa ating istasyon, para na sa ganon yung lahat ng mga gustong mapanood pa rin po tayo sa buong Bicol, at siyempre binabati po natin si Governor Talyado, Egay Talyado, at saka si Edna Jimenez na siya nga bumabato sa atin ng mga nagiging problema po sa Camarines Norte, diyan sa Talisay, Barangay Santa Cruz, Talisay, Daet, Camarines Norte, At siyempre, inaabangan po natin yung isang kaibigan natin na ang edad daw po nito ay 100 plus, GM? Oo, ayan po yung inaabangan natin, na maipipicture 105 years old, na babae, at inaabangan po natin yan, para na sa ganon ay maipaalam po natin sa ating mga kababayan na mayroon pa rin po pala na bubuhay na ganon, Okay, at maraming salamat po sa nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita, at pasamantala po tayong titigil, at mamaya ay muli po tayo magbabalik sa ating programang Wow Action Balita. At Alin? Okay, at tatakbo na ako, Alin. Okay, at mag-commercial ka muna, ha? Okay. Maraming salamat sa iyo, Al. May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tahunan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Kasing gulo ng tao, kasing gulo ng mundo. Dahil di magkasundo sa relihiyon at prinsipyo, nagkagulo. Ang bayan ko sa Cotabato, kasing gulo ng isip ko. Di alam saan nang galing, di alam saan patungo.